Good day to everyone. Let me introduce to you the discussant for today is Arcelia Rochelle C, Ampungan Jan Bonnie B, Alvar Francine B, Badong Marjan H. Our new lesson for today is curriculum design. Our objective for today is define what curriculum design is, identify the different examples of curriculum designs, discuss the things to consider in designing a curriculum, and identify the future of a good curriculum design. So let's come now to the definition of curriculum design. Curriculum design, often used interchangeably with curriculum organization, involves arranging curriculum elements, intent, aims, goals, objectives, subject matter or content, learning experiences, and evaluation. Posner, 1997, differentiated curriculum design into macro and micro levels. The macro levels focuses on the overall curriculum, philosophy, and organization across the different subjects. The micro level, conversely, deals with the organizing content with a specific subject or discipline, while curriculum design provides the overreaching philosophical framework. Curriculum organization is based on the contents and elements selected for the curriculum. Curriculum design is the process of planning and structuring what students will learn and how they will learn it. It involves organizing key elements like intent, content, learning experiences, and evaluation. For intent, the purpose of the curriculum, including aims, goals, and specific objectives. For content, the subject matter or topics students need to learn. For learning experiences, the activities and methods that help students understand and apply what they learning. For evaluation, assessing whether students have achieved the desired learning outcomes. According to Posner 1997, there are two levels of curriculum design, macro level and micro level. For macro level, this focuses on the broad structure and philosophy of the curriculum across multiple subject or grade levels. It answers questions like what are the overall goals of educational program? How do subjects connect to each other to create a holistic learning experiences? For micro level, this focuses on the detailed arrangement of content with a single subject. It addresses questions like in what consequence should topics be taught? What specific skills or knowledge should students master in this subject? In short, curriculum design is the big picture framework that sets the direction for education, while curriculum organization is the practical process of selecting and arranging content to bring that design to life. So we are done to the definition of curriculum design. Let's come now to the different curriculum design. Prin 1988 classified the different curriculum design in four groups. According to him, all curriculum designs can be classified as a subject-centered, learner-centered, problem-centered, or core learning design. First is subject-centered design. Majority of the curriculum used in the school are arranged or organized in terms of subjects. Thus, the subject-centered design is the most popular among the four types of curriculum design. The subject-centered design is classified into the specific designs. So, subject-centered design focuses on organizing the curriculum around specific subject like math, science, or history. Each subject is taught separately with content carefully structured to build knowledge and skills step by step. This design makes it easier to plan lesson and assist student progress, but it may limit connection between subjects. Despite this, it remains widely used because it provides clear and organized learning paths for students. So next, subject design. Subject design, the curriculum is organized in terms of subjects like mathematics, science, Filipino, English, and other subjects. Most of these subjects are offered in the elementary level. The subjects are organized in a fragmented
manner connection between and among these subjects are not emphasized in subject design. Instead, the nature of the subject is highlighted in this design to provide students with a general knowledge of each subject. Subject design: in a subject-centered curriculum design, subjects like math, science, and English are taught separately, each with its own content and subjects. The focus is on mastering subject-specific knowledge and skills rather than exploring connections between subjects. This approach helps students build a solid foundation in various disciplines, but it may limit their ability to see how concepts are interconnected in real life. It's commonly used in elementary education to give students a broad understanding of core subjects. Academic discipline design like the subject design. This type of design organizes the curriculum in terms of disciplines like algebra, physics, chemistry, literature, economics, and Philippine history, and other disciplines. This type of design is mostly used in the high school or in college. The contents are highly specialized, particularly in the college level. In the academic discipline design, the curriculum is divided into more specialized fields of study, like algebra or chemistry, allowing for deeper exploration of each subject. This design is common in high school and college, where students focus on more advanced, discipline-specific content. It helps build expertise in a more particular area, but can sometimes make it harder to see connection across disciplines. So next, integrated design. Integrated design, this curriculum design is based on principle that learners learn in an integrated manner. Thus, this type of curriculum design tries to merge two or more related subjects. Basically, there are three types of integration. In an integrated design, related subjects are combined to show connections and create a more holistic learning experience. For example, science and math may be merged to explore real-world problems. This approach helps students see how concepts are interconnected, making learning more meaningful and relevant to their lives. So next, interdisciplinary. Interdisciplinary includes the merging of two related disciplines or subjects. An example is the integration of science and health. Educators believe these two are naturally integrated. One needs science knowledge in order to understand the health and concepts. Interdisciplinary design blends two related subjects like science and health to show how they naturally connect. Understanding scientific concepts like nutrition or anatomy helps students grasp health and topics more deeply. This approach makes learning more cohesive and encourages students to apply knowledge in across subject. The Curriculum 2, Integrated Design. This curriculum design is based on the principle that learners learn in an integrated manner. Thus, this type of curriculum design tries to merge two or more related subjects. Basically, there are four types of integration: geography, history, economics, and civics and culture. So, sa integrated design is a curriculum design na naniniwala po na mas matututo ang mga estudyante kapag magkakaugnay ang mga subjects. Sa halip po na pag-aralan sila ng hiwa-hiwalay, ay pinagsasama-sama ang mga related na subject para po mas makita kung paano sila konektado sa totoong buhay. Halimbawa po, kung pagsasama-samahin natin ang geography, civics, culture, history at economics, mas maiintindihan po ng mga estudyante kung paano naapektuhan ng lokasyon ng isang lugar ang ekonomiya nito, kung paano nabubuo ang kultura mula po sa kasaysayan at kung bakit mahalagang gampanan ang mga responsibilidad bilang mamamayan para sa kaunlaran ng bansa. Sa ganito pong approach, hindi lang po basta facts ang natutunan ng estudyante. Natututo rin silang mag-isip ng mas malawak at mas may makabuluhan sa kanilang pag-araw-araw sa buhay. The next is Curriculum 3, Core.
requires that all subjects or disciplines in the school curriculum be put together using a single DEM. Usually, this type of integrated curriculum design is used in preschool where subjects are combined using curriculum DEMs: community, family, and self. So, ang ibig sabihin naman po sa core integration is a type of curriculum design kung saan po lahat ng subjects o disciplines ay pinagsasama-sama gamit ang isang main DEM. Madalas po itong ginagamit sa preschool para mas madali at mas makabuluhan ang pagkatuto ng mga bata. Sa halip po na ihiwalay ang mga subjects, ay iniikot ang lessons sa isang tema na relatable sa buhay nila. So, halimbawa naman po dito, ang self ay pwedeng ituro sa science ang parts of the body, sa health ang proper hygiene, at sa values naman, edukasyon ang pagmamahal at pag-aalaga po sa sarili. Sa family naman ay sa language, pwedeng ipasulat sa mga bata ang tungkol sa kanilang pamilya. Sa math naman ay pwedeng bilangin ang bilang ng miyembro ng pamilya. At sa values, pwedeng ituro ang respeto at pagmamahal po sa loob ng tahanan. And the last po is sa community. Sa social studies, pag-aralan po ang iba't ibang bahagi ng community at mga taong naglilingkod dito, like teachers, doctors, at firefighters. Sa art, pwede pong ipaguhit sa mga bata ang kanilang barangay o kaya naman lugar. So, the number 2 is learner-centered design. Learner-centered design focus on the needs, nature of interest of the learners in the curriculum. The aim of this design is to develop the potentials and abilities of the learners and making the curriculum relevant and responsive to them. So, dito naman po sa learner-centered designs ay isang approach sa curriculum na nakasentro sa mga pangangailangan, interest at kakayahan ng mga estudyante. Ang goal po nito ay matulungan silang ma-develop ang kanilang full potential at siguraduhin na ang mga aralin ay makabuluhan at nakaangkla sa kanilang tunay na buhay. So, may dalawang pangunahing uri po nito. Ang una po ay ang activity experience design. So, this concentrates on activities that are meaningful and interesting to the learners. So, dito po, sa designs na ito, ay nakatuon po ang learning sa mga activities na interesting at meaningful para po sa mga estudyante. Sa pamamagitan po nito, ang mga hand-on experiences. Nade-develop nila ang iba't ibang skills tulad lamang po ng process skills, pag-observe, pagsukat, pagtatala. At communication skills ay pagpapahayag ng ideya, pakikinig. And problem-solving skills ay paghanap ng solusyon sa mga isyu. And critical thinking, so masusing pagsusuri at pag-aanalisa. And the last po ay ang creativity, pagbuo ng bago at makabagong ideya. So halimbawa po nito kung tinuturo ang kalikasan, imbis na puro lecture, pwedeng magpa-planting activity o field trip para po sa personal nilang maranasan at ma-appreciate ang nature. So, dito naman po sa pangalawang uri, humanistic design. The curriculum is composed of topic and learning experiences that focus on the holistic development of an individual. It also addresses the needs and nature of the learners. The goal of these designs, the development of a well-rounded individual. So, ang ibig sabihin po dito sa humanistic design ay binibigyang diin ang holistic development o kabuuang paghubog sa isang tao. Hindi lang po sa academics, kundi pati po sa emosyonal, sosyal at moral na aspeto. Tinitingnan dito ang buong pagkatao ng learners at sinisikap na matugunan ang kanilang personal na pangangailangan at pagkatao. So, halimbawa po dito
Ang bukod sa subject knowledge ay isinasama rin sa curriculum ang mga aralin tungkol po sa self-awareness, values education, and mental health at life skills para mas maging well-rounded at emotionally intelligent ang mga estudyante. Problem-centered design. This curriculum design focus on understanding and finding solution to individual and social issues and problems. They require students to use their skills and knowledge of different subjects and discipline as they engage themselves in meaningful learning or various social individual problems like poverty, climate change, peace and order, or terrorism, diseases, traffic, and economic recession among others. Ang problem-centered design ay sa curriculum ay isang paraan ng pagdisenyo ng mga aralin kung saan ang focus ay ang tunay na problema at isyu na naranasan ng mga tao at lipunan. Dito ang mga estudyante ay hindi lang basta nag-aaral ng mga teorya o konsepto, kundi ginagamit nila ang kanilang mga natutunan mula sa iba't ibang disiplina o subject para maghanap ng mga solusyon sa mga problemang ito. Halimbawa, pwedeng pag-usapan ng mga estudyante ang mga isyu tulad ng kahirapan, pagbabago ng klima, kapayapaan at kaayusan, terorismo, mga sakit, trapiko o krisis sa ekonomiya. Sa ganitong uri ng pag-aaral, hinikayat ang mga estudyante na mag-isip ng kritikal at magsanib puwersa gamit ang kanilang mga kasanayan at kaalaman upang magbigay ng mga solusyon sa isyong ito. Dahil dito, hindi lang nila natutunan ang teorya ng mga subject, kundi natuto silang mag-isip at magtrabaho para sa mas malaking isyu na may epekto sa kanilang komunidad at sa buong mundo. Ang mga ganitong klase ng curriculum ay naglalayon na maging mas handa ang mga estudyante sa paghaharap sa tunay na mga problema sa ating lipunan. Thematic design. This design suggests the thematic approach to integration. Almost all models advocate this approach. The only things that it may different is the main focus of them. Some models give emphasis on human activities as this theme of studies, while others use different topics that are interesting to students. Themes can either be concept-guided questions, activities, or standards and skills, but the purposes and goals are all intended to provide an education that is holistic, meaningful, and relevant to the life of the learner. Ang thematic design ay isang approach sa integrasyon na madalas ginagamit sa iba't ibang models ng pagtuturo. Ang ibig sabihin ng approach na ito ay paggamit ng mga tema bilang sa pangunahing gabay sa mga aralin. Halos lahat ng modelo ng pagtuturo ay gumagamit ng approach na ito, pero may pagkakaiba lang sa kung anong klase ng tema ang binibigay sa focus. Mga modelo na may mga tema na nakatutok sa gawaing tao o mga human activities. Samantalang may mga iba namang modelo na gumagamit ng mga tema o paksa na may interesting para sa mga estudyante. Ang mga tema ng ito ay maaaring may konsepto, mga guided questions, mga aktibidad, o mga standard at skills. Sa kabila ng iba't ibang forma ng tema, ang layunin ng lahat ng ito ay parehong magbigay ng edukasyon na holistic o buo, makabuluhan at konektado sa buhay ng mga estudyante. Sa madaling salita, ang thematic design ay isang paraan ng pagtuturo na galayong gawaing mas relevant at engaging ang mga aralin para sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagsasama ng mga paksa o tema na may kahalagahan at ugnayan sa kanilang buhay. Mako naman tayo sa problem design. The learners are exposed to different lessons in problem solving involving real-life problems. By doing problem-solving activities, the learners are exposed to some practical situation or issues that are important to them and to their community. Ang problem design ay isang proseso kung saan ang mga mag-aaral ay nilalantad sa iba't ibang leksyon na may kinalaman sa problema, solving o paglutas ng problema gamit ang mga real-life sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, natututo ang mga mag-aaral kung paano mag-apply ng mga konsepto sa mga problema na may kinalaman sa kanilang mga personal na karanasan o sa kanilang komunidad. Halimbawa, kung ang isang komunidad ay may problema sa kalat, matututo ang mga mag-aaral ng mga solusyon para dito gamit ang mga problem-solving techniques. Sa ganitong paraan, hindi lang sila natuto ng mga teorya, kundi pati na rin sa mga praktikal na mga solusyon na makakatulong sa kanila at sa kanilang paligid. Core Learning Design. This curriculum design focus on a learning set of common subjects.
disciplines, courses, skills, or knowledge that is necessary for a student to master. It aims to provide a uniform type of education based on a certain philosophy or educational theory. The core curriculum began in the early part of the 20th century in the United States as an experiment of liberal higher education. It remains vibrant until now. The central theme of this curriculum design is not just to provide common learning to students, it also aims to provide an education that is transformative and relevant to all types of learners. Furthermore, it aims to develop a habit of mind or cultivate the critical and creative thinking of students that they can employ in their everyday life. Ang core learning designs ay isang approach sa pagbuo ng curriculum na nakatuon sa mga pagtuturo ng mga pangunahing asignatura, disiplina, kurso o kasanayan ng kailangan matutunan ng mga estudyante. Layunin nito na magbigay ng isang pantay-pantay na edukasyon batay sa isang partikular na filosofiya o teorya ng edukasyon. Nagsimula ang core curriculum noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa Estados Unidos bilang isang eksperimento sa liberal higher education at patuloy itong ginagamit hanggang ngayon. Ang mga pangunahing layunin ng mga curriculum ay hindi lamang magbigay ng mga karaniwang kaalaman sa mga estudyante, kundi upang magbigay din ng edukasyon na nagiging transformative o nakapagbabago sa mga mag-aaral. Layunin nito na maging relevant o makabuluhan sa iba't ibang uri ng mga mag-aaral at magbiging sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasama na dito ang mga pagpapalawak ng kanilang critical o creative thinking na magiging gamit nila sa paggawa ng mga desisyon at paglutas ng mga problema sa buhay. Sa madaling salita, ang mga learning design or ang core learning design ay hindi lang basta pagtuturo ng mga aralin, kundi ang paghubog ng ating sarili sa ating isipan bilang mag-aaral upang maging mas analytical at malikhain sila sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Core design. This is a set of common subjects, disciplines, or courses that are required for students to study before they graduate or move to a different level. Sa pagpapaliwanag nito, ang core design, ito yung mga subject o disiplina o courses ng kailangan ng pag-aralan ng mga estudyante bago sila magtapos o makapag-move to the next level ng kanilang edukasyon. Halimbawa, mga general subject na required sa mga lahat na degree programs tulad ng math, English, science at iba pa para matutunan ng mga estudyante ang mga basic skills na kanilang kailangan matutunan. National Core Curriculum Design. This is a set of subjects or courses that are required to be taught to all students across the country. The National Core Curriculum is prescribed by the state through the Department of Education or the Commission on Higher Education. National Core Curriculum Design. Ito naman yung mga subject o courses na kailangan ituro sa lahat ng estudyante sa buong bansa. Ang mga subject na ito ay piniprescribe ng Estado karaniwang sa pamamagitan ng Department of Education na DepEd o Commission on Higher Education na tinatawag dating CHED. Sa madaling salita, ito yung standard ng curriculum na sinusunod sa buong bansa para siguraduhin pareho ang mga natutunan na mga mag-aaral kahit saan pa sila nag-aaral dito sa Pilipinas. For the next topics, things to consider in designing curriculum. A. Horizontal organization is often referred to as the scope and horizontal integration that is concerned with the arrangement of curriculum components at any point in time. Print 1993. Ang pagpapaliwanag ng horizontal organization ay tumutukoy sa scope o saklaw ng curriculum at horizontal integration na tungkol sa kung paano isinasalansan o inaayos ang mga bahagi ng curriculum sa isang partikular na panahon o taon. Ibig sabihin nito, tinutukoy kung ano ang mga paksa o materyales na dapat ituro at paano ito magkakaugnay sa isang antas o taon ng pagkakatuto. Halimbawa, sa isang taon, dapat magtulungan ang mga aralin muna sa iba't ibang asignatura para sa mga holistic na pagkakatuto ng mga estudyante. B. Vertical organization focuses on the spiral progression of curriculum contents. Tomlinson, year 2002, identified this important feature for a good curriculum design. Accordingly, a good curriculum design must be mentally and effectively engaging, allows meaningful collaboration,
develops in-depth understanding, connects with students' lives and worlds, focuses on products, deals with profound ideas, and must be real, purposeful, and useful to students. Proceed to sequencing curriculum content. Sequencing curriculum content is essential in curriculum design. Sequence is defined as the order in which content are presented to the learners. Print 1993. Traditionally, contents are sequenced based on the nature of the subject and discipline they belong. They are also organized according to a specific curriculum design principle or philosophy. Curriculum sequencing is the process of planning, organizing, and scheduling the content of study to ensure that the material is presented logically and meaningfully. Sequencing curriculum content involves determining the order in which topics and skills are taught within a particular subject or discipline. There are several approaches to sequencing, including simple to complex, prerequisite learning, chronology, whole to part learning, and last, the increasing abstraction. Each approach has its own benefits and drawbacks. An educator must carefully consider which approach is most appropriate for their student and learning objectives. A. Simple to complex. This is traditionally applied to disciplines like math, language, science, or music. The topics are arranged in a progressive spiral sequence. Simple to complex is a teaching approach na ginagamit sa iba't ibang subjects tulad ng math, language, science, at music. Inuuna po ang mga basic o simpleng concept bago pumunta sa mas komplikadong topics, kung saan mas madali kung dahan-dahan ang pag-usad ng learning. Halimbawa sa math, magsisimula sa mga basic operations tulad ng addition at subtraction. Tapos magpo-progress sa mas advanced na topic tulad ng algebra or calculus. Sa language naman po, magsisimula sa mga basic na grammar rules at vocabulary, tapos pupunta sa mas complex na sentence, structures at literature analysis. Ang approach na ito ay tinatawag na progressive spiral sequence kasi hindi lang basta linear ang pag-aaral, umiikot siya at bumabalik sa mga naunang lessons, pero sa mas mataas na level, para matutunan mo ang mas advanced na concept ng mas magaan at mas solid ang foundation. In short, nagsisimula sa simpleng ideya at unti-unting lumalalim ang learning habang tumatagal. B. Prerequisite learning. This principle is followed in subjects and courses that largely consist of laws and principles, like geometry, algebra, and physics. To understand the laws and principles, students should learn the basic prerequisite knowledge and concepts. Sa mga subject tulad ng geometry, algebra, at physics, may mga pangunahing kaalaman o concept na kailangan matutunan bago maunawaan ang mga laws at principles na itinuturo ng mga subject na ito. Ang mga prerequisite learning na ito ay mga basic concept na magsisilbing foundation para mas madali at mas malinaw na maintindihan ang mas komplikadong mga ideya. Halimbawa, sa geometry, bago mo maintindihan ang mga properties ng shapes, kailangan mong malaman muna ang basic concept tulad ng point, line, at angle. Sa algebra naman, bago ka mag-solve ng equation, kailangan mong matutunan ang mga basic operation tulad ng addition, subtraction, multiplication, at division. Sa physics, may mga basic principles tulad ng forces, motion, at energy na kailangan matutunan bago mas madali maintindihan ang complex theories tulad ng Newton's law of motion or the law of thermodynamics. Kaya't mahalaga na matutunan muna ang mga basic na konsepto bago ang mas advanced na topics para maging solid ang iyong foundation at mas madali mo matutunan ang mga sumusunod na lesson. C. Chronology. This design principle suggests sequencing of content according to chronology of events. History is an example. Ang chronology naman ay tumutukoy sa pagpaplano or pag-organize ng content based sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari or kaganapan ayon sa oras. Halimbawa, sa isang history book o timeline, inaayos ng mga event mula sa pinakaunang nangyari hanggang sa pinakahuling nangyayari upang mas madaling sundan ng mambabasa ang flow ng mga events. Sa madaling salita, tinutulungan ng prinsipyo ng chronology na magbigay ng malinaw na pagkakasunod-sunod at connect sa mga information na ibinibigay, kaya mas maiintindihan at maaalala ng mga tao. D. Whole-to-part learning. This is a deductive approach to designing contents. One must see the big picture of ideas to understand the specific concept and skills. Whole-to-part learning ay isang paraan ng pagdidisenyo ng mga content kung saan nagsisimula
sa malawak na ideya o kabuuang konsepto bago dumaan sa mas maliit na bahagi o detalye. Ang layunin nito ay upang mas malinawan ang isang tao sa mga specific na konsepto at kasanayan sa pamamagitan ng pag-unawa mula sa big picture o ang kabuuan ng paksa. Halimbawa, kung magtuturo po ng isang komplikadong subject tulad ng biology, hindi muna agad ibibigay ang mga detalye ng cell structures. Instead, magsisimula ka muna sa mas malawak na ideya tungkol sa buhay o kung paano gumagana ang mga organismo. Pagkatapos, mula sa malawak na ideya na yon, dahan-dahan mong ipapaliwanag ang mga detalye, tulad ng mga parte ng cells, kung paano ito gumagana at kung paano ito nakakatulong sa kabuuang sistema ng katawan. Madaling salita, mas madali nilang maiintindihan ang maliit na bahagi kapag may clear na silang view ng buong sistema. Increasing abstraction, content can be sequenced according to the idea or principle that a student can learn most effectively if the concept or skills is related or relevant to own personal experiences. Ang increasing abstraction naman ay isang prinsipal na nagsasabing mas madaling matututunan ng isang estudyante ang mga konsepto o kasanayan kung ito ay konektado sa kanilang personal na karanasan. Sabihin, mas epektibong matututo ang isang tao kung may kaugnayan ang itinuturo sa kanilang buhay o nakaraang karanasan. Halimbawa, kung ang isang guro ay magtuturo ng mga konsepto sa matematika, mas madali itong mauunawaan ng mga estudyante kung gagamitin ng guro ang mga halimbawa na pamilyar sa kanila, tulad ng mga sitwasyon sa buhay sa araw-araw. Kapag ang mga abstract na konsepto ay naiugnay sa kanilang personal na karanasan, mas madali nilang maiintindihan at matatandaan ang mga ito. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga ideya mula sa mga pamilyar na karanasan, ang estudyante ay may magkakaroon ng koneksyon sa mga abstract na konsepto na magpapadali sa kanilang pagkatuto. Reflection on curriculum design. Curriculum design is the systematic arrangement of all the elements of curriculum. 1. Intent. 2. Content. 3. Learning experience. And 4. Evaluation. These are different types of curriculum design, and each design is organized based on a certain curriculum philosophy or theory. Here the following. Curriculum design ay ang maayos at sistematikong pag-aayos ng lahat ng elemento ng curriculum. Heto ang mga sumusunod. Number 1, intent o layunin. Ito ang mga goals o objectives na nais mong ma-achieve ng mga estudyante. Dito nakasaad kung ano ang mga gusto mong matutunan nila at ang kung anong skills o values na dapat ma-develop nila. Number 2, content o nilalaman. Tumutukoy ito sa mga aralin o subject matters na itinuturo para maabot ang mga layunin. Kasama rito ang mga topics, concept at impormasyon na kailangan matutunan ng mga estudyante. Number 3, learning experience, karanasan sa pagkatuto. Dito naman, papasok kung paano matututo ang mga estudyante, pwede sa pamagitan ng mga hands-on activities, group work, discussion, o ang mga real-life application na makatulong sa kanilang mga pag-uunawa ang lesson. Ang 4, evaluation o pagsusuri o pagtataya. Ito ang proseso ng mga check kung naabot ba ang mga layunin ng curriculum. Dito mo malalaman kung epektibo ba ang mga itinuturo mo gamit ang mga assessments, gaya ng quizzes, exam, performance tasks o reflection. Iba't ibang klase ng curriculum design ang mga ginagamit depende sa kung anong philosophy o teorya ang sinusundan. Halimbawa, kung ang focus ay sa needs at interest ng students, mas student-centered ang design. Pero kung objective-based naman, mas structured at guided ng mga learning outcomes ang curriculum. Sa madaling salita, ang curriculum design ay parang blueprint kung paano maayos na ihahanda at ituro ang mga lesson para siguraduhin makuha ng mga estudyante ang best learning experience na naaayon sa educational goals at values na nais mong i-develop sa kanila. Sa refleksyon, meron tayong tinatawag na subject-centered, subject design, academic discipline design, learner-centered, activity and experience design, humanistic design, problem-based, thematic, problem design. Core learning naman, ito ay core learning design, national core curriculum design. There are two cores that influence curriculum design. 1. Vertical organization sequences. 2. Horizontal organization, scope and integration.
Subject-centered design. Nakapokus ito sa mga subjects o content na itinuturo. Mas priority dito ang kaalaman sa iba't ibang larangan kaysa sa personal na interes o pangangailangan ng mga estudyante. Pag sinabing subject design, nakabalangkas naman ayon sa mga subject tulad ng math, science at history. Kada subject naman ay tinuturo ng magkakahiwalay kaya minsan hindi gaanong konektado sa isa't isa. Pag sinabi nating academic discipline design, mas malalim ang focus sa mga specific na disiplina o fields of study. Halimbawa na lamang biology bilang bahagi ng science o literature bilang bahagi ng English. Learning-centered design naman, nakasentro naman ito sa mga pangangailangan, interes at karanasan ng mga estudyante para mas maging makabuluhan ang kanilang pag-aaral. Activity and experience design, dito naman nakatuon sa hands-on activities at real-life experience na nagde-develop sa creativity at critical thinking ng mga estudyante o learners. Halimbawa, project-based learning o field trips. Humanistic design naman, binibigyan nito halaga ang emosyonal, social, at moral na developmental learners. Dito natin malalaman na sa academics kung pati sa personal growth at well-being nila. Problem-based design, natututo tayo o ang mga estudyante sa pamamagitan ng paghaharap at paglulutas ng real-world problems. Nakakatulong ito para sa mas ma-develop tayo and ang analytical natin at decision-making skills nila. Integrated design naman, pinag-uugnay-ugnay ang mga subject o concept para mas holistic ang learning. Number 1, ang ibig sabihin ng thematic design, nakaka-organize ang lesson ayon sa isang tema, sustainability o cultural diversity, kung saan pinagsama-sama ang mga iba't ibang subjects para mas malawak ang perspective ng mga estudyante. Problem design, nakakatuon sa mga isyung kailangan lutasin kaya nakakatulong ito para matutong mag-analyze at maghanap ng solusyon sa mga real-life scenarios. Core learning design naman, may mga essential knowledge at skills na itinuturing na core o pinakamahalaga at ito ang nagiging sentro ng curriculum. Sa National Core Curriculum Design, nakabase sa national standards at policies kaya tinitiyak na lahat ng paaralan ay sumusunod sa parehong core learning competencies para pantay-pantay ang kalidad ng mga edukasyon o rules and regulation. Dalawang puwersang nakakaapekto sa curriculum design. Ito naman, ang vertical organization sequence. Ito ay tumutukoy kung paano inaayos ang content mula simpleng hanggang complex para building blocks. Kailangan muna matutunan ang basics bago mag-advance. Halimbawa, inuuna ang basic arithmetic bago ituro ang algebra. Horizontal organization naman, scope and integration kung tawagin, tumutukoy sa lapad at koneksyon ng mga subject sa loob ng isang grade level. Halimbawa, pwedeng isabay ang pag-aaral ng Philippine history sa aralin panlipunan habang nag-aaral ng Filipino literature para mas malalim ang appreciation sa kultura. Sa madaling salita, ang aking mga nabanggit ay mahalaga ang tamang balanse ng subject-centered at learner-centered approaches. Pati na rin ang maingat na pag-organize ng content ng vertical at horizontal para matiyak na meaningful, connected at progressive ang learning journey ng mga estudyante.